Category 5, super bagyong si Dolphin. Bahagya pang mas bumaba ang trajectory forecast nito na posibleng may pagkakataon pa na makapasok o sumilip man lang sa Philippine Area of Responsibility next week. Kaya inaasahan pa rin mapapalakas nito ng moderate ang ating habagat na magbubunsod ng maulang panahon sa ibang bahagi ng kaluran ng bansa. At tropical wave nagpapaulan ngayon sa ilang bahagi ng timog silangan ng Luzon, especially sa Bicol Region, Visayas at Eastern Mindanao. Inaasahan pa rin na magiging katamtamat maaraw pa rin at maalinsangan sa Metro Manila at yung bahagi ng Central Luzon at Extreme Northern Luzon. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling araw na ng July 31, 2026. Ang oras sa ating boss ngayong tanghali ay alas 12:44 na ng tanghaling tapa. Well, medyo tanghali na tayo mga folks dahil meron lang tayong inasikaso sa labas. So kakabalik lang natin. Pero yung ating pagre-report naman natin ay extended palagi yung ating magiging outlook niyan kahit na tanghali o hapon na tayo makakapag-report. Extended na yan hanggang sa susunod na 24 oras yung magiging report natin ngayong araw. At yung mga nakarang araw, gano'n naman po lagi yung ating nire-report. Para kahit malate po tayo, kinabukasan ay meron na tayong outlook kahapon o isang araw na mga extended outlook ng magiging general weather forecast natin. So hindi pa rin tayo magmimintis dyan mga folks, at very obvious naman ay maging alinsangan na naman tayo katamtaman ng panahon dito sa Metro Manila at Extreme Northern Luzon, maliban na lamang dito sa katimugang bahagi naman especially sa eastern sections ng Southeastern Luzon. Kasama na ang Visayas at Mindanao dahil sa meron tayong umiiral ngayon na mga surface trough o yung remnant o trough ng isang tropical wave. Dahil sa may umiiral na tropical wave, extended ito ng trough ng low pressure area nga po na si Invest 94W. Nagdudulot ngayon ng maulang panahon dito sa bahagi pa rin ng silangan natin sa timog silangan ng bansa, kabilang na ang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. Moderate to heavy rain showers po nakikita natin sa Doppler radar ang makikita natin dito. So kita rin maging sa pinaka-reflectivity ng satellite imagery ng Doppler radar na mayroong mataas na reflectivity ang Bicol Region na nagdudulot ngayon ng malawakang ulan dito sa parte pa rin ng most of Iriga, Naga, Ingat po sa mga posibleng pagbaha, maging silang bahagi pa rin ng Santo Domingo, Tabaco, Buhi. Siyempre, ang Catanduanes hindi ligtas sa mga ilang light to moderate rain showers. Ayan, nakasalukuyang may mga moderate rain sa ilang parte ng San Miguel, Bato o San Andres o Birac, Catanduanes. The rest naman ng Camarines Norte, meron din mga light to moderate ang San Lorenzo Ruiz at hanggang patawid ng bandang Guinayan o Calawag, Quezon, Lopez, Buenavista, hanggang sa San Narciso na yan. Hanggang dito sa dulong-dulo ng San Francisco o San Andres. Inaasahan na magkakaroon tayo ng kalat-katapag ulan dyan na may pagkilat at pagkulog dahil sa pamumuno naman ng isang tropical wave po sa silangan Dagat Pasipiko. At dahil po dyan nagkakaroon din ng mga kalat-katapag ulan ang most of Central Visayas, Northern Leyte, Cebu at ilang parte pa rin ng Bohol at Negros Region. Yan, nakataas po yung reflectivity na kung saan ang concentrated ng ulan. Sa estimation ay halos buong Bicol Region at ilang bahagi po ng Cebu, Leyte at Bohol at Negros Region ay nakakaranas sila ngayon ng mga kalat-kalat na mga ilang light to moderate and some heavy rain showers. So mapapansin natin nakataas din ang rainfall advisory, care of Pag-asa sa ilang bahagi po ng Mindanao. Usually, occasionally rain showers and localized thunderstorms sa halos buong Mindanao area, Northern Mindanao, Southern Mindanao, Davao Region. Nakita po natin halos buong Central at Davao Region at Zamboanga Peninsula ay medyo nakataas po ang rainfall advisory po dyan ha. So 2 to 3 hours pong effectivity daw ng mga area na to. And the rest, kabilang ng Lanao del Sur, Bacolod, Dinagat Islands, Bukidnon, hanggang Sultan Kudarat ay 2 to 3 hours din daw. So hanggang 2 PM ang extended outlook forecast
mula dito sa rainfall advisory mula kay Pag-asa. So sa ating lightning detection system naman, kasalukuyang may mga pagkulog at pagkilat nga po. Sa ngayon, medyo malapit dito sa bandang Laguna. Ayan, merong bago, nakaka-lightning strikes lang, cloud to ground. Ay 251 po ang lightning cluster dyan. At the rest, bandang Bicol region nga po, binanggit natin, at sa Cebu at bandang Dinagat Island nga po, nagkakaroon din ng mga pagkulog at pagkilat po dahil nga po sa pamumuo ng tropical wave. Kung i-activate natin ng NOAA AVN satellite imagery, makikita po natin ang kalat-kalat na mga kaulapan nito na nagdudulot ng mga pagkulog at pagkilat. Mataas ba ang water vapor? Well, kung titingnan natin yung water vapor, mataas po ang water vapor sa most of eastern sections ng Visayas o Southern Luzon at Mindanao area. Dahil nga po dito sa isang tropical wave o yung remnant extension ng low pressure area na C94W. Although napaka-tropical wave lamang talaga ang nakikitaan natin dito sa ngayon. So pinakamalapit sa amin so far, latest ay 38 km. Malamang yan yung nasa Laguna at patuloy ang pulsing ng lightning detection. So mukhang magkakaroon tayo ng localized thunderstorms mayamayang konti. So maghanda-handa po ang lahat sa mga papauwi pa lamang ng mga pang-umaga ng mga estudyante. Expected po mga bandang hapon ay posible tayong magkaroon ng localized thunderstorms sa Metro Manila pa rin. Kabilang na ang Caloocan, so at least medyo ready tayo mga folks. At inasahan po natin sa ating forecast and storm prediction hanggang this weekend, magiging gloomy po tayo pa yung mga partially cloudy tayo at mga localized thunderstorms sa hanggang this weekend. So magiging unang weekend na po ito ng Agosto, starting bukas ng Sabado, na magiging maulap at maulan daw ang magiging panahon natin. Sa ating current conditions, overcast pa rin, gloomy haze at few clouds. Pero sa ngayon dito sa amin sa Caloocan, mapapansin natin na medyo maaraw-araw sa amin. Bagamat gloomy ay hot humid na panahon ang kasalukuyan namin sa Caloocan. Base na rin sa aking weather station sa Caloocan. Sa lowest sa presyo na naitala kanina madaling araw, 5:49 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.9 degrees Celsius. Pero kahapon, 33 degrees Celsius po ang pinakamataas na temperaturang naitala sa amin. Kahapon ito ng hapon at 3:03 PM. So makita mo po, mababa naman ang heat index sa amin at 42.9 degrees Celsius, meaning naging katamtaman lamang ang aming outside heat index. Pero hindi naman ganun katindi, so medyo warmer lang kami at medyo hot humid na panahon. So medyo hindi magandang ating air quality mga folks ha. So since medyo nagiging katamtaman ang Nodo Luzon, hindi pa rin tayo makakapag-forecast muna ng ating heat index dahil alam naman natin na very gloomy pa rin tayo at maulap na panahon. So expected, mababa lang ang ating magiging heat index yan. Sa atin naman PX systems in past 24 hours, nangungunang Legazpi sa ngayon ang may pinakamataas na 33.6 degrees Celsius. So mababa, mapapansin natin mababa ang temperatura sa Tugigaraw. Mapapansin nyo, nangunguna po ang Legazpi, pumapangalawa lang kami halos sa Metro Manila sa Caloocan na may 33 degrees Celsius flat lang. At sa lowest temperature naman sa Baguio ay 17 degrees Celsius po at almost stationary lamang ang pinakamababang temperatura. At sa Inula naman ang Bulong ay may 51 mm sila na heavy rain total. At sa Inula naman, sa maximum sustained wind naman ay ang Puerto Princesa na may 12.6 km per hour kumpara sa amin na halos pangalawa kami na may 11.2 km per hour ang aming 1 hour average wind speed. So mula kahapon wala kaming naitalang pag-ulan so far sa amin sa Caloocan at makikita po natin ay ang total natin in 7 days katumbas 231.9 mm ang total rainfall. So ang total rainfall namin for July, month of July ay 444.6 mm. So mukhang malabo na maging malagpasan namin ang average rainfall namin for July, average rainfall na 1,021. So maliwanag lamang ang July ngayong taon sa amin sa Caloocan ay below average rainfall talaga tayo. So sa ating outside humidity, meron tayong 70%, bumaba ito ng 3% since last hour at kasalukuyang mas mababang atmospheric pressure natin. Malinaw na may malapit na tropical wave dito sa Timog Silangan ng bansa, expected po yan, pero expected din na localized thunderstorms at mabagal ang pagbaba nito since last hour. Kasalukuyang maximum high tide po tayo, so yung ating sea level ay at least nasa 1 meters po. Double check natin para sigurado. Mula sa ating tide section, yan for July, nasa 1.3 meters po. So lagpas pa pala siya ng 1 meters. Ito, 1.3 meters po yung taas ngayon.
So delikada pong pumalaot ha, lalo na sa timog silangan ng bansa na kung saan ay nakakaranas tayo ng maulap na panahon at maulan at may mga pagkulog at pagkidlat. Kabilang na ang bandang Bicol Region. Kumari ay iwas muna tayo sa pagpalaot ngayon, alalay na lamang kung malalaki-laki naman ang bangka. At sa mga tatawid ng Roro, asahan natin na medyo malikot ang karagatan na nagpapahilo sa mga biyahero ngayon. Kaya alam na po natin gagawin, uminom tayo ng kontrahilo at asahan natin na magiging maalon po o maalog ang ating mga Roro kapag tatawid po land to land. Yan. Samantala, sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:39 AM at lulubog po ito mamayang 6:25 PM. At ang ating waning gibos na po na 97% illuminated, titingnan natin ay hindi pa siya nagmo-moonrise dahil mamayang gabi pa po ito magmo-moonrise at 7:35 PM at kinabukasan na po ng umaga at 7:33 AM ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Biyernes, huling Biyernes na ito ng July, bukas o Goswan na kagad, Saturday, magiging cloudy daw ang ating hapon na may localized thunderstorms. Sasahan na po natin yan na may 100% chance of rain. Asahan natin bukas sa Sabado, partly cloudy ang halos buong araw natin na ganun din ay asahan ng localized thunderstorms na may 97% chance of rain. Highest and lowest pressure expected maglalaro 32 degrees Celsius and lowest pressure expected 25 to 26 degrees Celsius. Samantala, merong trough of low pressure area nga po, which is ito nga po yung tropical wave na binabanggit natin, andyan, mataan yan sa may bandang Visayas area. Ngayon ay bandang tumataas ito sa may bandang Southern Luzon. So nagiging maulan ngayon sa inyo dyan sa may bandang Southern Luzon at Visayas area. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite image. Makita natin ang maulap at maulang panahon dito ngayon sa katimugang bahagi ng Luzon. Kabilang na ang bahagi nga po ng Bicol Region yan, at Eastern Visayas. So ibababaan lang natin yung opacity para makita natin ang buong Camarines Norte, Camarines Sur, yan. Kasama na nga pong Iriga, Catanduanes at Sorsogon na pinakita ko sa inyo sa Doppler radar. At sakop nga po dito yung frequency ng ulan. Kabilang na ang most of Marinduque, Romblon at Masbate. Ingat po sa mga biglaang localized thunderstorms pong maghapon. Kabilang na ang ilang parte ng Mimaropa, although mas katamtaman sa may bandang Mindoro at Palawan area, magiging partly cloudy to mostly cloudy po tayo at all times na may mga ilang isolated rain showers and localized thunderstorms sa may bandang Coron, Palawan hanggang dito sa may bahagi nga po ng Culyon o Taytay o El Nido. Samantala sa bahagi naman ng Visayas, magiging maulap tayo, gloomy at maulan na panahon sa most of Masbate, kasama na, at most of Panay Island, Negros Region, kasama na ang dito sa may bandang Bacolod, pababa ng Himamaylan, at dito naman sa may bandang Negros Oriental, mula rito sa Gunihilingan, Libertad, Tayayasan, pababa na yan ng dito sa may bandang Dumaguete at isla ng Siquijor. Magiging maulap at maulan din ang most of Cebu area mula Toledo, pababa ng Oslob o Ginitilan. Hanggang sa may bandang Bohol na halos buong area ng Bohol, moderate and some heavy rain showers po tayo na may pagkulog at pagkidlat. Kung i-activate natin ang heavy rain potential para makita natin ang clustered heavy rain potential sa Bohol at Cebu area. Ingat po sa mga pagbaha po dyan at wag naman saan magkaroon ng pagguho ng lupa. Maging dyan sa bahagi po ng San Fernando, Carcar, Alungisan sa Cebu, at dito naman sa may bandang Katigbian, Carmen, Batuan at dito sa may bandang Bilar. Ingat po sa mga posibleng mga flash floods dyan. At sa bahagi naman ng Leyte, magiging maulan din ang parte ng Maasin, San Francisco at ilang parte ng Ormoc at Tacloban. Ilang moderate sa heavy rain showers po tayo na may pagkulog at pagkidlat maging dito sa bandang Borongan and San Samar, Hinabangan hanggang San Julian. Magiging maulap din ang panahon at asahan ng maulang panahon sa may bandang Mapanes, Lawang at Lapinig. Asahan din natin ang mas maulap na panahon sa maghapon na may pagkulog at pagkilat inaasahan. So very gloomy po ang buong Southern Luzon at Visayas at may mga kalat-kalat na mga ilang moderate to heavy rain showers dahil meron nga pong remnant trough ng tropical wave po dyan o yung shallow low pressure area na C94W nga. Sa Mindanao naman ay magiging maulap din at maulan ang ilang bahagi ng Dinagat Island, siyempre ang buong Surigao Region, Caraga area at ilang parte ng Misamis Oriental, Camiguin at Agusan del Norte. Most of Cagayan de Oro at least medyo maulap pero expected din isolated rain showers and local thunderstorms.
Kabilang na ang Bukidnon at ilang bahagi ng Agusan del Sur o most of Caraga area, at sa silangan naman ng Surigao del Sur pababa na ng Hinatuan, Bislig hanggang Bangaga at Caraga. Magiging maulap na at gloomy na panahon at isolated rain showers pa rin ang aasahan sa most of Davao region, kabilang na ang Davao de Oro o sakop ng Compostela Valley. At dito sa bandang Marangusan na magkakaroon tayo ng mga clusterized, moderate to some heavy rain showers at Compostela Valley, at the rest maulap na panahon hanggang Panabo at sakop ng Davao City hanggang dito sa may bandang Santa Cruz, hanggang dito sa may bandang Digos, sakop ng Davao del Sur na po yan. Asahan ng clusterized moderate to some heavy rain showers maging sa bandang General Santos, Jose Abad Santos, Giglan at Sarangani. The rest naman ng Sorsogon area ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur man yan o bandang Bagumbayan ay maulap ang panahon natin, very gloomy at ang mga isolated din na karat-karat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog din ang expected natin sa maghapon maging sa buong Lanao del Sur at Lanao del Norte. Maulap at kalat-kalat din na magiging pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, kabilang na dito sa may banang Balinggian, Siocon at Sirawai sa may banang Zamboanga del Norte. Hindi riligtas sa magkakaroon ng clusterized heavy rain showers ang Gitalak, Labason, Liloy hanggang Sandingan. Asahan din ang mga maulap na panahon at mga kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat pagkulog, iira sa Dapitan hanggang dito na sa boundary ng Misamis Occidental sa paligid ng Oroqueta at Mount Malindong Range Natural Park. Asahan din na magiging gloomy at maulap na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan sa buong Zamboanga Sibugay po. Kabilang na ang area ng Zamboanga del Sur sa most of area ng Buog, Dinas hanggang Alicia po yan. Isla ng Basilan at Hulusulu, asahan din ng maulap at katamtamang panahon sa dulong-dulong bahagi ng Sulu, pero expected ang isolated rain showers and localized thunderstorms ngayong araw. So generally, mas magiging maulan po o maulan ngayon na nararanasan ng mga taga Bicol Region, Visayas at most of northern eastern part ng Mindanao at western Mindanao. Kalat-kalat po ito dahil sa remnant po o trough ng isang shallow tropical wave o low pressure area na nga po, C94W. So inaasahan siguro natin within 24 to 48 hours, magiging maulap at makulimlim na rin ang bandang Calabarzon area kasama ang Metro Manila na asahan o expected ang mga localized thunderstorms na may kasamang moderate to heavy rain showers po. Anytime po yan so nagkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms ngayon na nadedetect ng ating lightning detector na diniscuss ko po kanina. So diretso agad sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector, well, nanatiling stationary na Category 5 super typhoon itong si Dolphin. Kahapon na medyo humihina-hina yung maximum sustained wind niya. Ngayon, bumabalik-balik na naman sa halos 260 km per hour ang kanyang maximum sustained wind. As of 8 o'clock AM po ito na data record, ang kanyang center air pressure na ngayon ay nasa 919 hectopascals at maximum gust ay nasa 337 km per hour. Sa nagtatanong kung kasing lawak ba ito ng mga nakaraang bagyo natin, kagaya na lamang ni Inday? Well, hindi po, dahil sa huling record, ang diameter o wind gust diameter ni Super Typhoon Dolphin ay nasa around 700 km lamang ang kanyang gale wind diameter nito. Si Inday ay nasa around 800 km po ang gale wind diameter po nito, ayon yan sa Japan Meteorological Agency. So, mas malayo po yung lawak ni Bagyong Inday kay Dolphin so far. Sa ngayon po yan. Dahil malayo pa naman ang lokasyon nitong si Dolphin. As of 8 o'clock AM ay mula sa silangan ng Northern Mariana Islands, nasa layong 1,722 kilometer ito is ng Northern Mariana Islands. Sobrang layo nito sa Philippine Area of Responsibility. Although kumikilos ito pa west-northwestward, sa bilis na 19 km na hour, may mga tendency na maaari pa itong dumikit o halos sumilip muna dito sa may bandang dulong boundary ng Philippine Area of Responsibility. So kung sakali man na makasilip man lang ng saglitan itong si Dolphin dito sa boundary ng par natin next week, matatawag pa natin sa local name na Luis just in case. Pero ay hindi kagaya ni Inday, mas malapit ito na dumaan dito sa may bandang northeastern Luzon. Si Dolphin naman, kung sakali, ay maaaring dito lamang yan makakadaan, posibleng ganyan na mangyayari sa kanya,
posibleng sumilip ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At medyo mas malayo pa siya sa distansya mula sa hilagang silangan ng bansa natin. So, yung mga nagtatanong po kung malakas ba makahatak ito ng habagat, yes, makakahatak pa rin siya ng habagat, pero moderate lang na maapektuhan tayo ng hatak nito sa habagat dito sa bansa. So, wag pa rin natin baliwalain yung mga malawakang pag-ulan ha. Kaya lang hindi magiging sintindi ito ng mga nagdaang bagyo na kung paano mahatak ang ating habagat. Nagkakaroon pa rin tayo ng mga heavy rain showers sa bandang timog kanluran ng bansa. Siyempre, dahil magkakaroon pa rin ng hatak ito sa ating habagat o yung monsoon gyre na makikreate mula kay super bagyo na si Dolphin. So, mahahatak pa rin yan ng ating habagat just in case po. Moderate nga lang ito. Yung impact nito sa bansa, medyo moderate lang. Hindi ganun katindi yung significant impact. Samantalang itong si 94W na tili lamang itong low pressure area or tropical wave, ito na nga po siya na nandito nga po nagpapaulan na ngayon sa timog silangan ng bansa na diniscuss natin kanina po, maging ang Visayas at Mindanao. Kaya nagkakaroon sila ngayon ng moderate to heavy rain showers dyan sa paligid niyan sa timog silangan ng bansa. So, maliit pa rin ang tsansa na maging isang aktibong low pressure area ito o maging ganap na bagyo itong si 94W. So, classify lang natin muna bilang isang shallow lang na tropical wave. Hindi kagaya ni super bagyo na si Dolphin, stationary category 5 super typhoon, at makikita po natin sa kanyang tropical cyclone track combination ay may mga pagkakataon o may pagkakataon pa na maaari pa itong mag-touchdown dito sa dulong hilagang silangan ng Philippine Area of Responsibility. Hindi pa rin natin i-ruled out yan. Kailan ba ito lalapit sa pinaka-boundary ng PAR? Estimated outlook o ahead of time, mga August 5 o August 4 o 5 ng susunod na po yan na linggo. Ayan o, base dito sa Japan Meteorological Agency at ayon naman kay Joint Typhoon Weather Center ay August 4 naman ng hapon ito lalapit na dito sa may bandang boundary ng Philippine Area of Responsibility sa susunod yan na linggo. Unang linggo yan ng Agosto. So pare-pareho sila, halos maliit lamang yung uncertainty nito, napakaliit. At least medyo meron pa rin konting splitting sa kanilang tatlo. Yan, wala namang forecast si Pag-asa dahil napaka-outdomin pa nitong si Dolphin. Kaya walang forecast track si Pag-asa. At since hindi naman talaga ito literally na banta sa Pilipinas. Ito po yung forecast error niya. So mapapansin nyo po na medyo pagdating dito medyo kakabig ito pahilagang kanluran uli na medyo iiwas sa boundary ng PAR. Kaya hindi pa rin natin pwedeng alisin ang posibilidad na medyo didikit ito sa pinaka-boundary ng PAR. Ito yung kasalukuyang forecast track data ng Japan Meteorological Agency track. Yan, ito po yung simulation. Extended forecast po. So, base sa makakita sa aking webpage, magiging typhoon category daw. Bakit daw medyo hihina according sa extended outlook? Well, hindi natin maikakali dahil nga po, mula pa noong nakarang araw ay nagdudulot na po siya ng eye wall replacement center. Makikita natin sa pinaka-circulation ni Super Bagyo, nagkakaroon na siya ng eye wall replacement. Para sa mas malinaw na detalye, makikita natin sa kanyang polarized imagery, yung kanyang polarization, yan, yung microwave imagery. Mapapansin nyo po ilang band na po ng outer wall mula sa inner wall ang nagkakaroon ito ng multiple eye wall replacement. Ay, kitang-kita naman po ilang beses ito nag-eye wall replacement. Sa loob ng 48 hours, nagkaroon ito ng eye wall replacement, mga 3 hanggang 4 na eye wall replacement. Ayan o, bibilangin nyo ilang bands na naka-8 niya, halos 3 band. Yan. And then, babalik siya sa pagiging impact, then magkakaroon na naman ng eye wall replacement. Ayan. So, kitang-kita po yung epekto. Kapag ka nagkakaroon ng eye wall replacement, bahagyang nababawasan po yung intensity ng bagyo, yung lakas ng bagyo, and then magre-re-intensify uli, then eye wall replacement, bagsak uli, so on and so forth na po yan. Ganon po yung magiging cycle niyan. Kasi yan na po yung maximum peak na ilalakas po ng bagyo. Wala na siyang, wala na po nakikitaan na mas lalakas pa ito na aabot ng more than 265 kilometers per hour to 300 kilometers per hour. Base dito sa kasalukuyan yung microwave polarization ni imagery. Courtesy yan ng CIMS NOAA, so kitang-kita po natin. Kaya dito, pagdating sa bandang Agosto ay posibleng medyo hihina po yung kanyang intensification.
Depende yan sa sea surface temperature po. So, kung magre-intensify yan, tuloy-tuloy lamang ito magiging super bagyo, well, tingnan na lamang po natin mga folks dahil ayon naman sa Joint Typhoon Weather Center, manatili ito sa super typhoon category hanggang nitong darating nga po na extended forecast na August 8. Yan, mga August 8 po yan. Mga dito, base dito, mga alas 8 ng umaga. Dito, mga bandang, ayan, puro alas 8 yung forecast nito. Yan, alas 8. Alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pero dito, alas 8 ng umaga. So, malapit nito sa pinaka-boundary. So, halos almost dikit lang siya dito sa may bandang boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So again, kapag nariyan niyan, medyo mararamdaman na po sa may bandang Mindanao at Visayas, yung hatak sa habagat niyan, at least kahit papano, may mga moderate tayo na monsoon trough na magdudulot po ng paulan dito sa katimugang kanluran ng bansa. Maapektuhan pa rin po tayo, although moderate lang ang magiging epekto nito sa ngayon. So yan po yung forecast track mula sa Joint Typhoon Weather Center at ito naman yung forecast track ng DeepMind AI. Yan, so makita po natin dito is magiging ganon din na magiging trajectory. Pero dito mayroong chance pa rin talaga na mukhang sisilip pa ito ng PAR. Kahit saglit na saglit lang, posible pa rin po. Kaya hindi natin inaalis ang posibilidad pa rin na mag-touchdown yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman yung pinaka-ensemble forecast track. Dito halos dikit lang din talaga siya sa pinaka-uncertainty niya. Yan. So most probably ang bandang Okinawa Islands ang tutumbukin nito or bandang Shanghai, China, sa eastern o southeastern ng China. Ito maaring tumama next week. Yan lamang yung kasalukuyan na magiging peligro. Yan. So, yung mga Pilipinoy natin, kung merong ng mga OFW tayo sa Shanghai, China, at least medyo paghandaan na natin. Although malayo pa naman, pero mas maganda na po kung maaga na po tayong makapaghanda po nito. Dahil alam natin, kapag binaha ang ilang bahagi ng China, grabe po ang baha din. So, yun po yung ating analysis report ngayon. At sa mga gusto makita yung ensemble ng Google DeepMind, pwede pa rin natin makita yan. Ito po yung ensemble ng Google DeepMind. Yan. So mapapansin natin dito, medyo malawak po yung cone of uncertainty niya. Meron pa rin pagkakataon na pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayan. So posible pa rin talaga pumasok ito ng PAR. Pero dulong-dulong boundary na lang talaga ito. Hindi ito kagaya ni Inday na mas mababa yung kanyang daos-dos. Yan. So, sa ngayon po, yan yung nakikitaan natin na magiging trajectory. Pero yung mean track niya, kung mapapansin nyo po, tutumbukin lamang niya nito ang bandang Okinawa Islands, Japan. Sa may bandang Okinawa lang talaga ito tutumbok. So, yun lamang yung kasalukuyan natin na magiging analysis dito sa lagay ni super bagyo na si Dolphin. Pero kung sakali man na mag-touchdown sa PAR, matatawag pa rin o tatawagin natin sa local name na Luis kung sakali lang. Yun po yung magiging pinaka worst scenario. Mula naman sa Tropical Cyclone Intensity Forecast para kay Dolphin, mapapansin natin hanggang sa susunod na 24 oras mananatili itong nasa super bagyo na hanggang category 4 according dito, pero yung actual niya is category 5 po dahil more than 250 km per hour yung maximum sustained wind nito. 200, halos magto 260 km per hour po yung kanyang 1 minute average. So yun po yung inaasahan natin, and then by next week po ay maaari daw itong bumaba sa category 4. Well, tingnan po natin. Well, sa ngayon yun muna ang magiging report po natin sa magiging kasalukuyan na tropical cyclone development para kay super bagyo, super typhoon Dolphin. So isang napakalakas na super cyclone system po ito ngayon. Buti na lamang hindi masyado banta sa bansa. Magiging banta lang ito sa may bandang parte pa rin ng Northern Mariana Islands kung sakali, mga folks. So kung gagamitin naman natin o sisilipin natin sa status na gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, ito po yung magiging lagay o kilos ni super bagyong Dolphin base sa ating Global Spectral Model. Dito halos hindi ito tumama o pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Ayon ito sa Japan Meteorological Agency Extended Outlook ng kanilang Global Spectral Model. Pakikita niyo po yung hatak sa ating habagat, maapektuhan po ang Southern Luzon at Visayas. Yan, ng mga pag-ulan.
Kailan maapektuhan yan sa mga nagtatanong? Magsisimula yan probably mga August 2 onwards. Yan. Magsisimula yan bandang Mindanao, then Visayas pagdating ng August 4. Yan, bandang August 4. Apektado na po ng hatak ng ating southwest monsoon ang ilang bahagi ng Visayas at Southern Luzon. Ay magkakaroon din ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila. Pero pansin nyo, moderate lang ang epekto nito sa bansa hanggang sa ito'y kumilos pa west-northwestward hanggang tumama ito din sa may bandang Okinawa Island sa darating na August 5. Mapapansin natin na magkakaroon na po ng mga pag-ulan kasama ang Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Yan. Pero mapapansin natin, moderate lang ang epekto nito. So, most likely, may mga moderate to some heavy rain showers pa rin tayo na mararanasan yan, pero hindi naman ganun kabagsik. So, prepare pa rin po sa mga posible mga flash flood sa mga flood-prone areas. So, yun lamang ang magiging concern natin, maging dyan sa baba ng extreme Northern Luzon. Yan. Dahil malayo ang distansya ng sentro nito at ang maliit lamang yung diametro, at least mga 700 km ang diameter, ayon sa huling tala mula kay Japan Meteorology Agency, hindi masyado tayo maaapektuhan. Kaya lang magkakaroon lang tayo ng mga pag-ulan. So para lamang tayong makakaranas ng mga ilang habagat rain showers lang o monsoonal rain showers lamang po. So mula sa pinaka-mean sea level pressure, yan, sa pinaka-mean sea level pressure makikita po natin yung paggalaw nitong si Dolphin. Ayan. Makikita natin dito hindi nakikitaan at papasok ng PAR. So dire-diretso ito pa Okinawa Islands o Southern Japan lamang talaga ito tutumbok. And then palapit dito sa may bandang Shanghai sa susunod na po na weekend yan. Estimated ahead of time po yan, mga magsha-Shanghai ito. Yan po yung kasalukuyang magiging galaw ni Super Bagyong Dolphin. So wala pa rin tayong banta so far sa bansa. Ang magiging concern lang natin yung dalang habagat rains na mahahatak ng monsoon trough ni Bagyong Dolphin. So wala po tayong dapat ikatakot o kabahan. Mag-iingat na lamang po tayo sa mga flash flood o flood prone areas pa rin sa mga maapektuhan ng monsoon rains dito sa katimugang bahagi naman sa. Siyempre, sa susunod na linggo, mga August 4 nga po, ay maaaring apektado ng pag-ulan ang buong Southern Luzon kasama na ang Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon. So yun lamang yung magiging epekto sa atin. Wala na pong iba tayong nakikita so far base dito sa forecast track. So yun po yung magiging strike probability niya. So mataas naman yung strike probability. Itong tropical wave ay most likely ang bandang Bicol region, pero maapektuhan pa rin ang Metro Manila itong epekto ni 94W. Pero itong si Dolphin ay napakalayo ng ipinapakita dito na magkakaroon tayo ng malaking significant impact sa Pilipinas. Maliban na lamang sa nahihigop nito yung habagat na magbubunsod ng mga moderate na effect ng bagyo na si Dolphin. So in T144 hours or August 5, makikita natin yung pag-ulan. Apektado tayo sa bandang Southeast Luzon, kabilang na ang bandang Metro Manila. Dulot po yan ng trough na mahahatak ni bagyong Dolphin. Papapansin natin, moderate lang, at least 5 to 10%. Apektado ng strike probability ang Luzon area at Southern Luzon. So malinaw naman yung ating analysis na moderate lang at wala tayong dapat ikabahala sa magiging hatak nito sa habagat. Mapektado pa rin tayo pero hindi naman ganun katindi. Moderate lang talaga ang mararamdaman natin na epekto ni bagyong Dolphin. So yun lamang yung magiging analysis natin, at ito po yung mga computer models mula sa empirical forecast ng mga iba't ibang weather agencies ng computer models. Ayan, Okinawa Islands lang din ang tumbok nito ayon kay GFS. So hindi rin nakikitaan na ito'y papasok ng PAR. Ganon din kay ECMWF, papapansin natin pa Okinawa Islands lang din ang tumbok nito, at wala rin nakikita na ito'y papasok din daw ng Philippine Area of Responsibility. Although, siyempre, makikita natin dito sa bandang Timog Kanluran naman sa paiigtinin nito yung habagat na magpapaulan sa atin sa iba't ibang bahagi ng Southern Luzon hanggang Visayas. Kasama na dito ang bandang Metro Manila sa darating na August 4 o August 5. So at least may idea na po tayo, at ito po yung AI ensemble. Yan, so mostly apektado din ang buong Southern Luzon at Metro Manila sa magiging hatak sa habagat, pero hindi ganun kalakas o katindi o kabagsik yung magiging epekto. So yun ang medyo good news sa atin mga folks, at Okinawa Islands din ang tumbok nito. So halos pare-pareho naman yung forecast track maging sa iba't ibang mga weather agencies ng ICON at GM. Ganon din ang nakikitaan dito. Okinawa lang din talaga ang tumbok nito.
walang nakikitaan na ito'y e-entra sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero again, ito ay long range outlook. So, posible pang magbago yung track niyan sa mga susunod na araw hanggang this weekend. So, tingnan pa rin po natin yung posible niyang pagbabago. Pero sa ngayon, ito muna yung nakikitaan o nagiging presentation na magiging extended outlook ni Bagyong Dolphin. Sa mga gustong magtatanong kung mamalaki ba ang magiging epekto sa bansa, again, moderate lamang ang magiging epekto nito. At hindi ganun kabagsik o katindi ang magiging epekto. So, hindi pa rin mawawala ang heavy rains at mga flash floods para doon sa mga lugar natin sa katimugan naman sana kung saan madaling bahain o mga flood prone areas po. So wag pa rin natin baliwalain yung mahahatak nitong monsoon trough ni Bagyong Dolphin. Samantala sa ulat lindol, mula kahapon nagkaroon tayo ng mga paghinig at maging sa madaling araw, ayan, nagkaroon tayo ng mga paghinig, malamang malapit yan dito sa amin sa Caloocan. Mula kahapon nagkaroon tayo ng mga paglilindol. At natuklasin ko rin, medyo mayroong problemas. Mayroong mali dun sa aking seismic sensor amplifier. Napansin ko na may mali dun sa aking potentiometer. So, i-adjust natin yun. Napagkamalang ko tuloy na 50 kilo ohms. 5 kilo ohm lang pala yun. Kaya pala minsan grabe ang noise. Yan, grabe ang noise na nagkakaroon tayo sa seismograph. So, papalitan natin yun. Madali, saglit lang naman po na mag-o-offline ito kapag dumating na po yung pyesa. So, na-realize ko sa loob ng halos 8 taon, hindi ko napansin na mali yung value ng aking potentiometer sa aking seismic amplifier. Na-discover ko na lang na mali nung naglinis tayo ng ating amplifier at napansin natin, instead na 50 kilo ohms, 5 kilo ohms lamang ang naka-value. So, kaya pala grabe ang sensitivity ng aking gain, ng aking seismic amplifier. Although working naman, gumagana naman siya, kailang na-encounter natin na sobrang grabe ang sensitivity niya. Napansin natin dahil napakababa ng value. So, papalitan natin yan mga folks. Yun lamang po. At wala naman sa data feed ni Feebox, makikita po natin yung mga ilang pagginig. Mukhang walang data. Ayan, so nagkaroon lang ng delay. So far, mula kaninang madaling araw, mayroong isang magnitude 4 plus na naitala dito sa may bandang Sarangani na naman, sa may bandang Mindanao pa rin. So patuloy pa rin ang mga clustered aftershocks dyan. So bilangin natin, nasa total of 14 clustered earthquakes. So far, wala namang mas malakas na pagyanig ang naitala so far, pero mayroong isang magnitude 4 pa rin. So ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin yung pagyanig dito sa bandang Davao Occidental o paligid ng Sarangani. Ingat na lamang po mga folks, ang total na earthquake natin so far, hanggang kasalukuyang nagre-report tayo ay total of 45 earthquakes. Kasama na ang magnitude 1.0 niyan pataas. So medyo ko konti, pero sunod-sunod pa rin ang mataas ang cluster sa paligid ng Sarangani. Diretso agad tayo sa ating historical earthquake data para sa total earthquake natin. Since matatapos na po ang month of July, tingnan natin kung maabot na ba sa 3,000 ang total earthquakes. Kung makakahabol pa ba ng 3,000 earthquakes na total natin. Although hindi yun maganda hindi po yun maganda na senyales. Pero kailangan nating tanggapin at bilangin yung total earthquakes nito. Well, nasa 2,049 po yung total earthquakes po natin. Yan, so umabot pa sa 2,000. 2,049 na po yung total earthquakes natin dito. 1,958, magnitude 2.0 pataas. 75 sa magnitude 4. 13 sa magnitude 5 at tatlong magnitude 6.0. So napakarami pong naitala natin na magnitude 4 at 5 na mukhang mananatiling marami at aggressive pa rin ang mga paglilindol. At mula sa ating annual earthquake frequency ay halos maabutan na nito ang 2023 total earthquakes. Kasi kung mapapansin nyo, year 2023 ay nasa 16,632 ang total earthquakes at sa ngayon nasa 15,779 na po ang total earthquakes natin. Month of July pa lamang po yan mga folks. So hindi talaga maganda na balita na marami tayong mga pagyayinig sa mga nagdadaang mga taon po. Yan. So yan po yung pinaka-latest na lindol natin so far. Yan, at nahigit 2,000 na po yung total earthquakes natin for the month of July. So kung maalala nyo po, noong June, babalikan natin yung month of June. Yan, kung babalikan natin yung month of June ay nasa total of 3,304 ang total earthquakes last month.
Ngayon, nasa 2,000 plus yung total earthquakes natin. So, napakarami po talaga yung naging lindol natin ngayong taon na ito. At since mag-o-August pa lamang po, August na po bukas, posibleng mas madadagdagan pa po yung marami nating lindol. At hindi natin maialis ang posibilidad na maaring mahigitan niya ang total na lindol last year na umabot ng 2,771 total earthquakes. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw, huling araw na po ng July 31, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling araw ng Biyernes ng July 31, 2026. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye yung malaman na hindi natin isama ngayong hapon na sa ating report. Asahan lang natin na magiging maglumi at hot humid pa rin despite na maulap ang panahon natin at mababa ang ating humidity ng bahagya. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.